What is up mga idol? Welcome back dito sa Fun na Normal Reaction. At ako si Jace PH. Nandito ako upang tunghayan ang mga kababalaghan sa makabagong balagtasan. Yes, yes. And for today's video ay kadugsong nung isa nating video ang prediction. So tatawagin na itong Fun Prediction. Mukhang hindi pinag-isipan eh, no? Yan. So, mag-predict tayo ng mga mangyayari sa Zoning 21 na magaganap sa October 25, 2025. So, ngayon ay October 21 na. Meron pa tayong ilang araw bago magsimula ang ating event. So, ito ay magaganapin din sa Show Boulevard sa Mandaluyong. Yan. So, before tayo mag-start, syempre, shoutout sa Flip Top. Maraming salamat sa experience na makapanood ng ganitong klaseng entertainment. Though hindi ako makapunta ng live. Team online tayo, pero yun, na-enjoy pa rin natin. At salamat ng marami sa mga learnings at sa mga masasayang entertainment. Yun. So, shoutout din sa mga sponsors na katulong ng Flip Top sa pagtataguyod ng ating number 1 battle rap in the world. Shoutout sa Hypebeat, shoutout sa High Minds, sa Real Jokes Clothing, sa Unhinged, Crown Manila at sa Black Manila. Yun, maraming salamat sa inyo sa pagtulong sa Flip Top. Meron pa ditong mga, basahin na natin to. Black Manila, Pinoy Pawn Star, Linya Linya, RX Panda, Ulap, tapos yung Flip Top Beer, dito rin. So, maraming salamat sa inyo. So, yung mga manonood dito, magsisimula yung event ay 8 p.m. So, medyo late ngayon, no? Dati daw kasi nagsisimula na 5 p.m. Pero nung panahon namin, ahon 7, nung nakapunta ako, anong oras na yun? 9 na yata or mag-aalas 10 na nagsimula. Tapos natapos kami alas 5. Alas 5 ng umaga. So, dun yung sa San Juan Gym. So, ngayon mas maagap na tayo. So, kung manonood kayo ng live, alam niyo na yung gagawin niyo dyan. Siyempre, pumila kayo ng maagap. So, yun. Without further ado, yes. Let's go. Umpisa natin sa unang laban ng gabi. Si Bagsik versus Cygnus. Si Cygnus ay yung 2x2 champion na kasama ni Atoms. Nandito sila, may laban sila pareho. Pero mas gusto ko sila as tandem. Ayan, no? So, parang may napanood ako na laban ni Cygnus sa Motus. Hindi ko alam kung sino yung kalaban niya doon. Hindi ko na natandaan. Pero, yun, parang mas may improve pa si Cygnus sa solo career niya. Si Bagsik naman, andyan na yan. Matagal na rin yan dyan. At yun, nakuha niya na yung una niyang panalo. So, feeling ko mas gigil na Bagsik to. At si Cygnus gigil ding bumawi ito. So, feeling ko dikit itong laban na to. Kung 5 ang hurado, siguro pwede kong ibigay ang aking boto kay Bagsik. 3-2. Yan, mamamain niya ni Bagsik. Pero panigurado ako dito. Though sisigaw-sigawan siya ni Cygnus, mamamain niya ni Bagsik. Papakitaan niya ng veterans move. So, Bagsik ako 3-2 dito. 3-2 Bagsik. Next natin ay Atoms versus Class G. Ayan, si Atoms yung kalahati ni Cygnus. So, katulad ng sinabi ko, mas gusto ko yung tandem nila. Though malakas sila sa solo nila, no? Pero marami pang kailangang improve. Tapos si Class G naman, galing din to sa talo yata. Natalo siya kay Charisma, kung hindi ako nagkakamali. So, gigil yan parehas, dalawang yan. Pero mas papaboran ko si Class G sa experience. Tapos, pagdating naman sa mga Arsenals, Arsenals, narinig ko lang yung kay Looney sa Break It Down. So, mga sa Arsenals nila, sa mga dala nilang
Armas. Class G tayo. Class G ako dyan. Laban na ng champion pala to, no? 2x2 champion, tsaka Motus champ. So, Class G, 3-2. Next ay si Secreto versus K3U. Si Secreto, may napanood ako na laban niya sa flip top. 1 minute yata. Tapos si K3U, hindi pa ako masyadong familiar. Siguro sa mga underground league sa Motus or Pulo or FRBL. So, wala akong idea masyado kay K3U. Kailangan ko siyang panoorin bago dumating yung bago ma-upload tong laban na to. So, mas ibibigay ko lang yung boto ko dito kay Secreto kasi 6 siya, tapos pwede mo siyang ireto. Hindi, kasi mas may napanood ako na battle ni Secreto. Yun. So, Secreto tayo. 3-2 din, 3-2. Para kay K3U. Ayan. 3-2, K3U. Okay, next. Aubrey versus Charisma. Si Aubrey nakarating ng quarterfinals sa Isa Buhay 2025. Si Charisma naman nanalo yung huling laban niya. Kung hindi ako nagkakamali, ang huling laban niya panalo siya. So, magandang laban to, dikdikan to. Pero, tingin ko sa pagdating sa stage presence, Charisma yan. Pero hindi magpapamama dyan si Aubrey. Panigurado ako. So, mas lalamang ng kaunti lang si Charisma sa stage presence. Lalo na pag may dala siyang suman. Hindi, joke lang. Sa sulatan, pagdating sa sulatan, okay din naman yung kay Aubrey kasi nga, di ba, nakarating nga siya sa sa, tama ba, quarterfinals o unang laban niya? Ay, hindi, unang laban niya pala si Litcram. Oo nga pala, si Litcram yung unang laban niya and malakas siya dun. Dikit yun yata eh. 3-2 yata yun eh. Tapos Charisma. Feeling ko, bahagya Charisma. Hindi eh. Pwedeng either way. Either way to. Pero sige, Charisma ako, 3-2 Charisma. Okay? So, Bagsik, Bagsik, Class G, Secreto, Charisma. Dito ako ay kay Pamoso versus Blaser. Mas gusto ko yung style ni Pamoso. And mas marami na rin akong napanood na laban ni Pamoso. Kay Blaser parang ilan pa lang yung battles niya sa flip top. So, syempre ang source ng info ko ay sa flip top mostly. Bihira ako makapanood sa sa Motus. Nanonood ako pero bihira lang. So, ang pagbabasehan ko lang ay yung mga napapanood ko sa flip top. Which is, magkaiba kasi yung venue nun, yung pag big stage, pag nakalaban ka na sa big stage tapos sa small room. So, hindi ko alam kung yung zoning ay small room. Pero, oo. Siguro, lang to. Hindi kasing laki ng Belta Balentong at ng Ahon. Kung tama ako. Kung ganun yung mangyayari, Pamoso mas may experience sa flip top. So, syempre, para safe lang, 3-2 lang ulit. 3-2 Pamoso. Okay, Casper versus Sensei. Hindi ko rin masyadong kilala si Sensei. Ano ba yan? Normal na fan, hindi lahat kilala. Okay, guys? Mga idol, yung normal na fan, hindi lahat ng battle rapper ay kilala niyan. Kaya, patawarin nyo ha. Bear with us. So, Casper ako dito. Diba? Gusto ko yung
comedy ni Casper, may comedy siya. Kapag nagmalalim din siya, nagbara siya, meron. Stage presence, confident naman siya. So, Casper ako dito. So, kailangan ko ring i-check dito si Sensei. Si Katryu at Sensei. Tapos si Blaster. Blaster ba tama ba dito? Tama yan, Blaster yan, kilala ko eh. Blaster, may napanood na ako kay Blaster eh. Yan, so Casper ako dito. Next, Joss versus Dave Denver. Malakas si Joss kung tutuusin. Yung mga bars niya, mga ano niya, mga beat niyang bara. Pero kasi si Dave Denver naman, yung huli niyang pinakita laban kay nakalimutan ko, Dave Denver versus Supremo, si Supremo. Yun. Sobrang love trip, sobrang galing nila pareho doon. Tapos yung confidence rin ni Dave Denver, yung angas niya, yung mga pahabol niya na bobo, yung mga bobong puta, yung mga ganun niya, mga sundot-sundot niya. Sobrang dikdikan to kapag nagkataon, pero mas lamang si Dave Denver sa feeling ko ang nilamang ni Dave Denver ay sa mga jokes. Kasi si Joss, magaling siya, magseryoso ganyan. Mga bars niya andyan, may multi rin yan. Tapos kaso lang, bihira siya mag-jokes. So kung makikengkoy nito ni Dave Denver, si Joss, upper hand niya yun, lamang siya sa mga jokes. Tapos kapag nag-reference rin siya, multi, tapos yung mga bars niya talaga, yan, parang mas well-rounded si Dave Denver. Pero ang kulang lang kay Joss ay yung jokes nga. Pero delikado rin to si Joss. So, para sa akin, Dave Denver. Dave Denver yan kapag katulad niyang lumabas ay yung laban niya kay Supremo. So, yeah, Dave Denver. Score 5-0 hindi. Siguro 5-0 na dikit or 3-2. Alright? Yung 5-0 hindi dahil lamang na lamang bagsak na bagsak si Joss. Yung 5-0, magiging basehan lang doon is dikit siya pero lahat ng judge bumoto kay Dave Denver, or 3-2 boto kay Dave Denver. 3 judge kay Dave Denver, 2 kay Joss. Okay, or pwede ring 5-0 na dikit kay Dave Denver. Kaangas. So next, ito yung Blancong versus, sabi ang haka-haka online ay meron daw surprise battle. So kapag sabi ni Enigma, kapag nilagay daw niya is mga pangalan na hindi masyadong kilala, ine-expect na ng mga tao na alter ego yun. So kaya siguro Blanco dito. Pero may speculation ng mga tao na si Sinag Tala daw versus Prick Sanchez. Hindi ko sure ha, nabasa ko lang yun. Pero kung sino man tong dalawa dito, siguradong panalo na naman yung mga live audience natin, at kaming mga online ay mag-iintay na naman kung sino kaya yung lumabas doon. Aray ko, alas 10 na, wala pang update. Ayun, 8 PM yung start. Aray ko, kinabukasan na namin malalaman kung sino yung dalawang naan dito. Anyways, kung sino man yan, sobrang nakaka-excite, lalo na kung mga veterano yung lalabas dyan. Halimbawa, Smugglers, or Apex, or Abra. Tapos si Shay na 1 minute, kasi inaawit niya yun kay kay Enigma, Shay 1 minute. Ay, hindi pala to 1 minute no.
Shaggy alter ego, tapos gusto daw niya yun eh. So, di ko alam. So, parang nakaka-excite talaga dito. Aabangan ko yan sa October 26. Next na tayo dito, Plasma versus Plaridel. Ayan. Talagang dito ay nagpalaliman na dito. I mean, yes, bihira. Nagjo-jokes na rin si Plaridel tsaka si Plasma, pero hindi sila dun nakilala. Mas nakilala sila sa mga seryoso at mga horrorcore na ito medyo left field, tapos ito horrorcore. So, talagang dikdi ka ng utak dito. Kung sino ang makakapag-joke ng maganda, panalo. Okay? Pero, delivery, parehas din naman sila. Parehas din silang confident sa sa stage. Tapos choke, wala naman, bihira. Parang wala akong nabalitaan sa kanila, napanood sa kanila na nag-choke sila ng malala. Si Plaridel siguro may slight stutter ganyan, pero hindi naman masyadong malala. So magandang laban to. Medyo left field, tapos natututo na rin mag-joke, tapos horrorcore na natututo na rin magmahal. So, iboboto ko si Plasma na nagmamahal. Mas gusto ko yung mga image rin ni Plasma eh. So, pero magandang laban to. Sa akin lang Plasma, yung mga horrorcore, imaginary, niya, lines na talagang sumuhugot, sumasaksak ng kaluluwa. Pero hindi pa padaig dito si Plaridel. Ngayon ay kay Plasma ako dito. Dikit lang, 4-1. Dikit 4-1. Plasma. Okay, recap tayo. Cygnus. Sa baba, Cygnus, Atoms, Secreto, Charisma, Pamoso, Casper, Dave Denver, Plasma. Okay. Tapos, ang main event natin ay Zenlook versus Unico. Si Unico nanalo kay JD sa huling laban niya. Zenlook natalo kay M-Site. Hindi naman yun yung huling laban niya eh. Hindi ko alam kung ano yung huling laban ni Zenlook. Pero magandang to. Magandang laban din to. Okay. Left field. Medyo left field. Zenlook. Tapos Unico. Si Unico ang parang mas well-rounded dito sa laban na to. Kasi mayroon siyang jokes. Nagjo-jokes din siya. Pero yung huling battle niya laban kay JD, parang hindi siya nag-focus doon. Nag-focus siya sa angle, and napakagandang angle nung nasilip niya doon. Okay. Stage presence, parehong confident. Yan. Medyo mas aggressive si Unico, habang si Zenlook ay parang nagpe-present lang ng kanyang mga bara. Well, minsan parang ganun lang, parang kulang pa sa aggression, lalo na kung yung mga dala niya ay mga matatalinhagang salita. Parang mas maganda kung mas medyo aggressive. Yun. Pero sa boses, parehas lang din naman. So, para sa akin, ang iboboto ko dito, kung meron man akong pagkakataon at hihingan ako ng boto ni Sir Arik, ang iboboto ko dito ay si hirap kasi minsan yung mga matatalinhaga ni Zenlook talagang nakamamatay. Kaapu-apuhan ng apo ni David, yung ganun. Tapos si Unico naman, huwag mong harangan yung daan, par, king to, ganun. Tapos yung huling laban niya kay JD, pero feeling ko pang mas battle, pukpukang battle, si Unico. Ayan. Pero hindi sa dinidegrade natin si Zenlook. Napakalakas ni Zenlook. Lang, sa laban na to, kung may pipiliin ako, Unico.
'Di ba? Prediction nga kailangan ko pumili, 'di ba? So, Unico ako dito. 3-2 lang din, dikit lang din. So, halos naman lahat dikit kasi wala tayong gano'n naman mag-ano si Sir Arik eh. Gano'n siya mag-line up yung makikita mo na sa dalawang pangalan, hindi pwedeng may isang ay, alam na, body bag na dito si ano. Hindi gano'n eh. Kapag nag-line up, nag-ano talaga si Sir Arik ng laban, talagang parehas posibleng manalo. Parehas may ipapakitang maganda. Kaya yun yung pinagtatapat niya. So mahirap hulaan kung sino yung mananalo. Kaya mga boto ko ay 3-2. Para safe lang din. Para hindi tayo mabash kasi wala namang babash sa atin eh, di ba? So yun. Recap lang tayo. Una, Bagsik. Ano ba sabi ko? Oo nga, Bagsik, Class G, Sikreto, Charisma, Famoso, Casper, Dave Denver, Plasma, Unico. So alternate na no. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 dito sa right. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dito sa left. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan, 9. So yun, 4, 4, 5. So mas lamang yung mga MC sa left. Hindi katulad kanina sa zoning 21, parang dalawa lang yung napili ko sa right side. So yun, ang ating prediction sa zoning 21. At sana ay nakakuha kayo ng magandang prediction na nanggaling sa isang fan na normal. At yun na rin ang sasabihin ng 80% na fan ng flip top. Doon nyo binase sa hindi ko kilala. So, dito na natin tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo yung prediction ko, bakit ko nagustuhan, ilagay mo sa comment kasi hindi ko alam kung kagusto-gusto ba yun. Pero kung may gusto kayong panoorin natin as normal na fan, i-request nyo dyan sa ibaba sa comment section. At kung pwedeng i-like, ay di mag-like na kayo. Kung magsusubscribe kayo, pwede rin naman para maabot na natin yung 1,000 subscribers. So, goal natin na yung makarating tayo ng 1,000 subscribers at makapag-collab sa ating mga idol katulad ng Topic Squad. So, ayun, nagre-reply naman sila sa comment ko kapag nagpo-post sila, pero syempre ayoko namang i-push na oy sir, collab tayo, sir, pasali ako, pa-invite ako, or kaya kay Jonas, invite mo naman ako diyan, sir. Zaki Reacts, baka naman gusto mong may makasamang fan, or Luni, BID tayo, kailan mo ko papapuntahin diyan, no, diba? Kaya natin ang tadhana ang magtagpo sa atin, at syempre sino ba naman ako para hanapin ng mga yan? Sino ba yan? Bakit ko yung isasama dito? Yan. So, kaya natin, darating ang araw, makikita nyo ako sa channel lang iba para sa video reaction. So, dito na natin muna tatapusin to. Zoning 21. Kita-kits tayo sa October 25. Kayo lang pala, hindi ako kasama. So, yun lang.